Mahigit 7,000 isla. Ito ang biyayang ipinagkaloob sa Pilipinas. Mga islang nagtataglay ng di matatawarang ganda at saganang likas yaman. Kaya naman marami ang nabibighani at humahanga. Pero marami rin na nagkaka-interest sa mga yamang ito. May katotohanan nga ba ang ilang likas yaman, kinakalakal at pinagkakakitaan? Mula sa mga islang nakabibighani, pero mistulang produktong inilalako. Mga kabundukan at kagubatang sagana sa yaman, pero minimina at kinakalbo. Hanggang sa pambihirang yaman na nasa ilalim ng karagatan. Ngayoy kinakalakal at pinagkakakitaan. Samahan niyo kami sa isang natatangay at makabuluhang paglalakbay. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, tuklasin at siyasatin ang kalagayan at katotohanan sa likod ng ilang ipinagmamalaking likas yaman. Itong Pilipinas for Sale. Reporter's Notebook 7th Anniversary Special. Binansagang the last frontier ang Palawan. Mga islang hindi matatawaran ng kagandahan at likas yaman. Tahanan para sa maraming uri ng hayop at ibon na tanging sa Palawan lang masisilayan. Binubuo ng mga isla ang Pilipinas, 7,100 islands nga raw, at halos 2,000 sa mga islang ito matatagpuan dito sa Palawan. Pinakaiingatan ng 45 isla na masisilayan sa El Nido na nasa loob ng Bakit Bay. Taong 1998, idiniklara ang El Nido bilang protected area. Ibig sabihin, bawal galawin, bawal ibenta, bawal ding bilhin. Pero tila taliwas ito sa aming natuklasan. Sa internet, nagkalat ang mga anunsyong lantarang naglalako sa ilang isla sa El Nido. Isa sa mga sinasabing for sale sa El Nido ang Gintungawan o mas kilala sa tawag na Turtle Island. Ayon sa advertisement, magandang tayuan ng resort ang isla. Isa itong Turtle Island sa mga nakita namin sa internet na ibinebentang isla. Ang halaga ng pagbebenta sa kanya ay 12.2 million pesos. Kilala ang 8 ektaryang isla bilang turtle breeding ground. Dito kasi nangingitlog ang mga pawikan na naninirahan sa Bakit Bay. Itinuturing din itong core zone o no activity zone. Ibig sabihin, walang kahit anong aktibidad o paggalaw ang maaaring gawin sa isla. Sa Barangay Bebeladan, nakilala ko ang nagpapakilalang may-ari daw ng isla, si Igmedio Dalabahan, kasalukuyang kapitan ng barangay. Ngunit itinanggi niyang ibinibenta niya ang Turtle Island. Pero alam niyo po na yung Turtle Island ay ina-advertise sa internet. Hindi ko alam. Pero kilala niyo po si Eddie. Yun yung nagro-broker. Broker, oo. Sabi ko, kung kaya niyong ibenta na may problema, nasa sa inyo. Ito ang certification. Walang titulong hawak si Mang Igmedio na magpapatunay na sa kanila ang Turtle Island. Ang tanging meron siya, tax declaration. Katibayan ng pagbabayad ng buwis para sa real property na pag-aari o inaangking pagmamay-ari ng isang tao.
Gayunman, hindi ito katibayan ng pag-aari, kundi ang titulo. Ito naman po. Yan. Sa maling paniwala ng tao na yung tax declaration ay titulo or proof of ownership. No. It only proves that you are paying taxes on the land. Ngayon, ang pagkakamali ng local government, nag-i-issue sila ng tax declaration. Sa tax declaration na hawak niya, Pilipinas ang may-ari sa isla. Nakalagay dito ang kanyang pangalan bilang administrator o tagapangalaga. Hindi namin inaalis ang Republic of the Philippines as the owner of the land. But the occupant itself or the claimant is a private person. Ang aming i-issuean lang na direct sa public, sa private person ng tax declaration is the improvements na inintroduce niya sa area. Sa mga dokumentong aming nakalap, lumalabas na 2010 lang binigyan ng tax declaration si Igmedio. Hindi nila alam na merong batas, Section 84 ng Forestry Code, PD 709-705, na nagsasaad na hindi pwede ang municipal assessor o sino mang assessor, provincial assessor, city assessor, mag-issue ng tax declaration na walang certification galing sa Department of Environment na ito'y pwedeng mabenta. Aminadong nagbigay ng certification ng DENR pero hindi raw nakasaad na maaaring ibenta ang isla. Sinabi na nga dito unclassified public forest eh. Kaya alam naman nila yung batas. Pag timber lang ng classified public forest, hindi pwedeng i-tax declare. Ito, bukod sa Turtle Island, isa pang islang natuklasan naming ibinebenta rin ngayon sa internet, ang Guntao Island. Nahahati sa north at south ang Guntao. May lawak itong 150 hectares. Ang Guntao Island o mas kilala sa tawag na Twin Islands ang pinakamalaking isla dito sa El Nido. Ibinibenta ito sa halagang 82 million pesos. Base sa mga tax declaration na nakalap ng Reporter's Notebook, nakalagay din ang pangalan ni Mang Igmedio bilang deklaradong may-ari at hindi lang administrator sa ilang bahagi ng Guntao. Noong 2009, ang iba pang bahagi ng isla na dati ding nakapangalan sa kanya na isalin na rin sa ibang pangalan matapos daw itong maibenta gamit ang tax declaration. Pero sa tingin niyo po ba legal yung ownership ninyo ng Guntao at ng Turtle Island? Yun ang pagkakaalam ko kasi binigay na sa akin. Trabaho ng DNR, trabaho sa provincial assessor o kaya dito sa municipal assessor. Binigyan nila kami ng papel. So, ibig sabihin, yun ang pagkakaalam ko na pag binayaran mo ng isang lugar, sa'yo na. Pero ang mas lalo pang nakapagtataka, sa tax mapping na aming nakuha mula sa munisipyo ng El Nido, lumalabas na 31 individual ang binigyan ng tax declaration sa iba't ibang bahagi ng Guntao Island. 14 sa North Guntao, 17 naman sa South Guntao. Legally, may karapatan bang bilhin at ibenta itong mga islang ito? Kasi meron kaming Proclamation 219 na 1967, pinagbabawal ang pagbebenta ng mga isla. Ngunit, ika-qualify ko lang kung halimbawa naman yung bentahan ay nangyari prior to 1967 at yung lupang yon ay nadeklara as alienable and disposable prior to 1967, posibleng mangyari yon. Ngunit, alam natin na ang Palawan, majority of Palawan is forest land and timberland. Kaya ang malaking katanungan dyan kung bakit ba umiiral yung ganitong bentahan. Kung fully surveyed ang buong Pilipinas at yung kadastro ng buong Pilipinas ay tapos, ay hindi na mangyayari yung mga ganyan. At hopefully, kayanin namin, subalit kami determinadong tapusin para maalis na yung mga ganyang problema. Batay sa Commonwealth Act 141 o Public Lands Act noong 1930, tanging agricultural land lang ang pwedeng gawing alienable and disposable. Ibig sabihin, maaari itong gawing commercial o kaya ay mapatituluhan. Gayunman, maaari nga raw ibenta ang alienable and disposable land, pero dapat titulado na ito. Ayaw nating mangyari na ibenta lang ng ibenta dahil may kapirasong papel. Issue sila ng issue ng tax declaration para makasingil sila ng buhis. At the same time, itong DNR naman, hindi sinasabi sa local governments na hindi nyo pwedeng gawin yan. Sanga-sanga raw ang dahilan ng talamak na bentahan ng isla sa Palawan.
hindi namomonitor, hindi nasusubaybayan ng gobyerno, hindi ito napapangasiwaan ang proseso, and with all due respect, bahagi din ang ilang opisyalis sa gobyerno sa problemang ito. Yung local officials primarily must be aware. Free enterprise yan. Kung sino man yung may-ari ng tax declaration yan, hindi na nagpapaalam sa PCSD yan kung binibenta niya. Ngayon, kung meron namang buyer na acceptable sa kanya ang pagbili ng tax declaration, hindi naman nagpapaalam sa amin na bibili sila eh. Maya nabalitaan namin, nandyan na. Ngayon, lalapit sila at gusto nilang i-develop, ay sa kanila malalaman na, teka, ang dami palang requirements dito. Pero ang bentahan ng isla hindi lang sa Palawan nagaganap. Bukod sa nakabibighaning tanawin, kilala rin ang Bohol sa mayamang kalikasan. Pero maging ang ilang isla rito, hindi rin nakaligtas sa bentahan. Mahigit 2 oras mula sa Tagbilaran City, tinungo namin ang bayan ng Talibon. Dito raw matatagpuan ang ilan sa ibinebentang isla. Sinamahan ako ni Julio Lim, nagpakilalang ahente sa ibinebentang isla ng Tambo. May sukat na 100 hektarya, nagsisilbing bird sanctuary ang Tambo Island. Ito yung Tambo Island, bahagi ito ng Talibon Group of Islands dito sa Bohol. Deklarado ito bilang Protected Seascape at Landscape. Pero sa halagang 280 million pesos, maaari nyong mabili ang islang ito. Pagmamayari umano ng isang Dionisio Verdevera ang Tambo Island. Paano ho na pa sa kanya itong property? Ito, nabili niya yung may matanda nga tao nga walang anak, sabi niya, ibilbinta ko na lang yun, walang iridero ko. So, nabili sa kanya. Sa halaga magkano po? Hindi ko alam kung magkano ang pagbili niya. Pero ito, tax declaration ito, ang binabayad siya, nagbabayad ng buhis. Dati-rati po ito'y puting buhangin at mga taniman ng bakawan. Pero ngayon, halos kalahati na ng island na ito ay kinonvert ng may-ari bilang fish pond. If somebody buys this property, he can transfer this into title because this is the classification. Fish pond is an agricultural, so that is alienable and disposable. Bukod sa Tambo Island ay 2 pang isla ang binibenta dito sa Bohol. Kabilang na po dyan itong Banbanon Island na nagkakalaga po ng 90 million pesos at ganun din po yung islang yun na medyo malayo na yung Bansan Island sa kaparehong presyo din. Gayunman, gaya ng mga isla sa Palawan na kabilang sa protected area at marine reserve, ipinagbabawal din ng batas ang ganitong uri ng bentahan. Ayon kay Senador Cheese Escudero, head ng Senate Committee on Environment, maaring masolusyonan ang ganitong bentahan kung maisa sa batas ang panukalang Land Administration Authority Bill. Dapat iisa na lamang ang uri ng titulong iniiso, iisang tanggapan lamang ang repository niyan para naman tumaas-taas na ngayon ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa titulo. Hindi lamang isla ang natuklasan naming ibinebenta, maging ang ilang yaman sa ilalim ng karagatan hindi nakaligtas sa bentahan. Ilang katibayan pa ang nagpatunay na maaaring natuntun na nga namin ang karagatang pinagkukuhanan ng black corals. Ilang piraso ng maliliit at bata pa umanong black corals ang aming natagpuan. Minsan nang binansagan bilang sentro ng marine biodiversity sa mundo ang Pilipinas dahil sa mayamang karagatan. Pero maging ang ilang yaman hindi nakaligtas sa bentahan, nasa ilalim man ito ng karagatan.
Ilang buwan na ang nakararaan ng masabat ang tone-toneladang black corals. Tinangkaraw ipuslit ang mga ito palabas ng bansa papuntang Amerika, China at ilang bansa sa Europa. Sa tindi at laki ng pinsala, tinawag ito bilang isa sa pinakamalalang paglapastangan or rape of the Philippine Oceans. Isa ang Pilipinas sa may pinakamayamang coral reef sa buong mundo. Pero sa 27,000 square kilometers ng ating coral reef, 5% na lang ang nasa magandang kondisyon at 1% na lang ang hindi nagagalaw. Anong bahagi nga ba ng ating karagatan nagmula ang ganito karaming corals na nasabat ng mga otoridad? Una naming natuklasan na ginagawang transshipment point o bagsakan ng Cebu ng mga nagnanais magpuslit ng mga coral at iba pang yamang dagat. Banda ron daw Camotes Island. Banda rito naman, Leyte at Bohol. At ang kwento sa atin, ilan lang yan sa mga lugar kung saan nanggagaling ang mga corals at endangered shells na ibinabagsak sa barangay na ito para maibenta. Sa Lapu-Lapu City, nakilala namin si Eman, hindi niya tunay na pangalan. Dekada 80 raw nang magsimula siya bilang supplier o middleman sa bentahan ng coral. Dito may ibinabagsak bang mga black coral? May nakonfiskate din naman ng mga black coral dito tulad ng Black Sepan na galing ng Leyte at saka galing ng Masbate. Itong barangay namin, parang pinakadulo ng Mactan Island. So siyang bagsakan ng mga illegal. Pagkapasa sa inyo? Pagkapasa, titingnan namin kung kaano siya ka-perfect kasi may class A, class B at saka class C yan. Ang pinakamahal, black coral? Ang black coral pinakamahal yan. May bumibili ng 300 pesos at saka per kilo. Pesos, no. By piece yan. By piece? Hindi sa sizes. By piece mga ganito? Hindi, yung piece talaga. Yung mismong coral na buo? Opo. Nagiging mabili ang black coral dahil maaari itong gawing alahas at iba pang palamuti. Tumula kami patungong Zamboanga City. Sa Barangay Mampang, nadatnan naming nakalagak ang mga nasabat na black at ibang endangered corals. Nasa mahigit 1,000 sako ang mga tinangkang ipuslit na coral. There was a confiscation in the year 2005-2008. But the problem was that the perpetrators of these black corals tumatakbo, iniiwan yung product. Dagdag pa ng BFAR, sa lawak ng coastal areas ng Zamboanga, hindi malayong makalusot nga ang ilang illegal na kargamento. They can dock in the smaller wharf kung saan ay hindi mahigpit yung mga batas, yung mga law enforcement team natin. Ang isa sa itinuturong source o pinagmula ng mga black coral, ang isla ng Tawi-Tawi. Tatlong oras mula sa bayan ng Bonggao, kabisera ng Tawi-Tawi, narating namin ang isla ng Sapa-Sapa. Ilang taon na ring naging pangunahing hanap buhay ng mga taga rito ang paninisid ng iba't ibang uri ng coral, kabilang na ang black at red coral, mga uri ng corals na parehong nasabat ng mga otoridad sa Zamboanga. At dahil sa karagatan nagmumula ang pangunahin nilang ikinabubuhay, alam ng mga taga rito kung gaano kayaman ang dagat at kung saan matatagpuan ang mga black corals. Dinala kami ng isang mangingisda sa bahagi ng dagat kung saan matatagpuan ang kinokolekta nilang corals.
Maya-maya pa, ilang katibayan pa ang nagpatunay na maaaring natuntun na nga namin ang karagatang pinagkukuhanan ng black corals. Ilang piraso ng maliliit at bata pa umanong black corals ang aming natagpuan. Sa mas malalim daw na bahagi ng dagat matatagpuan ang malapad at malapamaypay na black coral. Ngunit taliwas sa tawag dito, iba't iba ang kulay nito sa ilalim kung buhay pa ang coral. May berde, pula at dilaw. Katunayan, madalang nga ang itim sa ilalim ng dagat. Kabilang ang mga coral na ito sa listahan ng endangered o nanganganib. Isa rin ito sa pinakamabagal lumaking coral, 1 milimetro kada taon. Hindi na mabilang ng mangingisdang si Albasil ang dami ng nasisid at nakolekta niyang black corals. Gamit lang daw ang kompresor, sinisisid niya ang pinakailalim na bahagi ng karagatan upang makuha ito. Pagka kami ba sila di kayo dalawa pa makaan may sintuan, nani na kami nga dyan kami mon. Ayon kay Albasil, binibili sa kanila mga black at red corals sa halagang 20 hanggang 25 pesos lamang kada kilo. Kumpara sa black corals, ang red corals ay nananatiling pula kahit na alisin ito sa tubig kaya mas mahal itong maibebenta. Yan sab. So iya kay kanan tong kayati. Yero be tanda aku etam niya. Luar we ano ko. Yero be binabuhay kami kayati. Araw-araw daw nilang sinisisid ang ilalim ng dagat upang mangolekta ng corals. Aabot daw sa 15 bangka ang pumapalaot sa isang araw. Ang bawat bangka may 3 hanggang 4 na mangingisda. At ang bawat mangingisda naman mababa sa isang pikol o katumbas ng 100 kilo ang nakukolektang coral, depende pa sa linaw ng tubig. Kaya kung susumahin sa loob ng 10 araw, maaaring makakolekta daw si Albasil ng 10 pikol na katumbas naman ng halos ng 1 tonelada ng black at red corals. Ngunit matagal na raw tumigil sa pagsisisid ng black coral ang mga taga Sapa-Sapa. Itong black coral na pagkuha nila sir, nag-umpisa ito ng mga 2003. Nalaman nila na itong black corals o kaya red corals binibili. Pag may nakita sila sir, pinupulot na nila kasi binibili. So ang ginagawa nila daily, kukuha hanggang sa marami bago ibenta. Labag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at sa Fisheries Code ang pangunguha at pagbebenta ng lahat ng uri ng corals. Bukod kasi sa wala nang bumibili, nalaman nilang illegal pala ito dahil sa nasabat na mga coral sa Zamboanga. Pinagsabihan namin yan kasi hinuhuli. Huwag kayong kukuha niyan. Pag may makita kami kumukuha kayo, uhuliin namin kayo. Ipahuli namin kayo sa pulis o kaya sa mga BFAR personnel. Binabawalan nila namin. Aminado ang mga kinauukulan, ang kawalan pa rin ng sapat na tauhang magbabantay sa ating karagatan, ang isang ugat ng problema. Alam mo naman, punti lang kami dito sa Tawi-Tawi. Only just 16 personnel covering the 11 municipalities. And alam ninyo, kung nakita ninyo kung kaanong kadistansya ang Bungaw to other municipality. Maaring henerasyon na ang bibilangin para mapalitan ang mga nasirang yaman ng ating karagatan. Pero hindi pa raw huli para paigtingin ang pagpapatupad at pagsunod sa batas upang ito ay mapangalagaan. Hindi natatapos sa mga isla at sa karagatan ang epekto ng tila kawalan ng sapat na pagbabantay ng pamahalaan. Dahil ang ilang kabundukan, unti-unti na ring nawawala sa atin. Yung mga bundok na ito ay hinuhukay at yung mga nahuhukay na lupa ay diretso ibinababa dito sa pantalan na kanilang ginawa. Nakakarga sila sa mga dump truck at ina-unload naman dito sa mga barge na nakadaong dito. Tapos ilo-load ulit nila ito papunta doon sa malalaking barko na babiyahin naman papuntang China, Japan at Australia. Hindi
Hindi magpapauli ang yamang mineral ng ating mga kabundukan. Sa buong mundo, pangatlong Pilipinas sa ginto, pang-apat sa copper, at pang-lima pagdating sa nickel. Dahil sa mga nakatagong yamang ito, may mga nagkaka-interest na ito'y bungkalin, ikalakal, at pagkakitaan. Sa aming pagpunta sa Surigao del Norte, mga dump truck at alikabok ang sumalubong sa amin. Nickel ang pangunahing minimina dito na nakukuha mula sa mga iron ore mula sa bundok. Iron Mountain ang tawag sa mga kabundukang ito dahil isa ito sa may pinakamaraming iron deposits hindi lang sa Pilipinas kundi pati na sa buong Asia. Sa unang tingin, akalain nyo na may nagkakaingin o kayo nagpapausok sa lugar na yon, pero alikabok po yan na umaakyat sa hangin dahil dun sa mga pagmimina doon. Yung mga bundok na ito ay hinuhukay at yung mga nahuhukay na lupa ay diretso ibinababa dito sa pantalan na kanilang ginawa. Nakakarga sila sa mga dump truck at ina-unload naman dito sa mga barge na nakadaong dito. Tapos ilo-load ulit nila ito papunta doon sa malalaking barko na babiyahin naman papuntang China, Japan at Australia. Isa lamang kasi ang processing plant ang nickel sa buong bansa na matatagpuan sa Palawan. Kaya mga nakukuhang mineral inilalabas ng Pilipinas para sa ibang bansa iproseso. At sa laki nga po ng operasyon sa lugar na ito, ang dating bundok na nakikita nyo dito sa aking likuran ay halos mapatag na ngayon. Taong 1995, nang may sa batas ang Philippine Mining Act, itinatakda nito ang polisiya na bukas ang bansa para sa pagmimina. Sa pamamagitan ng mga mineral agreement na iginawad ng pamahalaan sa mga mining companies, binibigyang karapatang minahin at pangalagaan ang mga lugar na itinakda sa kanila. 25 taon nang itinatagal ng permit na ito na maaari ring i-renew sa susunod pang 25 taon. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 400 mining agreements ang binigyang permiso ng pamahalaan. Pero ang pinatag na bundok na ito, bahagi lamang ng mas nakakapanlumo pang pagkasira. Maging ang karagatan, namumula sa putik na dulot ng mga lupang tinatangay ng mga minahan. Mistulang luha mula sa mga sugat na tinamo ng kabundukan. At ang hinagpis na ito, dumaloy na rin maging sa kabuhayan ng pamayanan. Sa Barangay Urbistondo, sa Claver, Surigao del Norte, baka sa kanilang kabuhayan ang mga laterite na dulot ng mga minahan. Dati po, gaano kaganda ho itong lugar niya dati? Maganda. Noon dati maganda. Puti ang balas. Ngayon, naging pula na. At saka, hindi na magamit sa ngayon itong dagat. Maputik na. Dati ito ganyan. Kasi dito na kami mangita ng magkuha ng mga isda, mga sales. Pero ngayon, naman namin, kitang-kita na ninyo kung mayroon pa ba mabubuhay dito? Dating white sand ang kinatatayuan kong ito dito sa Urbistondo, Claver, Surigao del Norte. Pero sa nakikita nyo po ay puro putik na itong lugar na ito at hanggang sa maabot ng inyong tanaw. Bagamat itinuturing po itong bahagi ng isang marine sanctuary dati, ito na naging itsura ngayon dahil sa walang habas na pagmimina at pagdausdos ng mga putik mula sa kabundukan. Maging ang sapa na nooy paliguan at labahan ng mga katutubo, pininsala na rin daw ng laterite. Malinaw ba ito? Puti? Kung dati malinis yung tubig dito, ngayon wala na. Wala na. Naglalaba ho kayo dati dito? Ganyan. Oo, ganyan, naglalaba. Ganyan, manguha ng isda, mayroon mga kasili, mga musakay yun, mga alimango dito sa sapa. Ngayon wala na. Sa dami ng putik na tumambak sa komunidad na ito ay halos masaraduhan na yung kanal na nagsisilbi nilang outlet papuntang dagat. At kung makikita nyo nga rin ho, yung bunganga ng dagat dito, punong-puno na rin ang putik.
para makabawas dito sa pagkakatambak ng laterite o yung putik na nanggagaling sa mga minahan, inuupahan ng may mga minahan yung mga residente dito ng 4 na piso kada sako para hukayin at isako itong mga putik na tumambak sa lugar na ito. Nang ipakita namin kay Presidential Advisor on Environmental Protection, Nereus Acosta ang video ng mining operation sa Surigao del Norte sa bayan ng Claver. My God, ano yan? If it violates environmental laws, yun lang, Clean Water Act, violation na yan. So masusunod yung environmental law. Kahit hindi lang muna pag-usapan pa yung protected area, pero violation of environmental laws on clean water. Wala na dapat yan. Itigil mo yan o palinisin mo yan. Actually sa ngayon, habang tayo nag-uusap, nagpadala na kami ng investigating team para i-assess kung talagang mayroon ganong damage. Kasi pag tinanong mo ang mina, dinideny nila eh. Pero sa isang banda, mayroon mga tao na nagsasabing meron. Wala, meron. Tingin nyo ba mababalik pa sa normal yung buhay? Hindi na po. Yung mga bata namin, yung mga apo ko paano na. Hindi ko matiis magtingin nito. Hindi na kami nabuhay ng madali. Sinabi namin sa mga tao na nandyan sa gobyerno na paano naman kami dito? Wala naman sa amin na awa. Pero tulad ng mga putik sa kanilang mga ilog at karagatan, ang banta ng pagmimina dumaloy na rin sa kabilang bayan, kabilang na sa ilang protected area. Isang kabundukan ng Mount Hilong-Hilong dito sa Surigao del Sur sa natitirang primary forest sa bansa. Kaya naman Mayo ngayong taon, isa ito sa 9 na dineklarang key biodiversity areas sa bansa. Naiproklama na rin ang 40,000 hektarya nito noong 2009 bilang isang protected watershed forest reserve. Sa kabila ng Presidential Proclamation 1747 na nagdedeklara sa lugar na ito bilang isang watershed protected area, ay patuloy pa rin ang pagmimina at isa nga po sa patunay ay yung bahagi ng bundok na iyon na malaki na ang nakakalbo. 5 irrigation system ang tatamaan ng mina kung magpapatuloy ito. Sa ilalim ng Mining Act, ipinagbabawal minahin ng mga watershed areas gaya ng Mount Hilong-Hilong. Pero bago pa man daw may proklamang protected area ito, naaprubahan na noong 1993 ang mineral agreement ng Mark Ventures Mining Development Corporation. Pero walang permit ang MMDC mula sa lokal na pamahalaan ng Kantilan. Alangan na bibigyan ko sila ng permit na which is nakikita ko naman na yung cost ng pag magmina sila rito ay magkaroon talaga ng damage. Dekada 70 pa umano nang italaga na ng National Water Resource Board ang kanilang watershed area bilang pangunahing pinagkukunan ng inuming tubig at irigasyon sa kanilang mga taniman. Tumangging magpaunlak ng panayam ang MMDC pero sa sulat na ipinadala nila sa amin, iginit nilang kompleto sila sa lahat ng kailangang primary permit at sumusunod sila sa batas. Ginagawa umano nila ang lahat ng hakbang upang hindi maapektuhan ng mina ang mga watershed area. Git din ng MMDC ang pagtanggap ng mga katutubong manobo sa mina. Nabutan naming nagdiriwang ng kapistahan ang barangay Kabangahan, Kantilan sa Surigao del Sur. Sa barangay na ito, matatagpuan ang mining site ng Mark Ventures Mining Development Corporation o MMDC. Katunayan, ang pondong ginamit sa pista galing mismo sa kumpanya. Dahil sa iba pang serbisyong binibigay sa kanila ng kumpanya, pinili nilang tanggapin ang operasyon ng minahan. Katulad nitong school namin, noon 4 na grade lang. Pero pagpasok ng mina, may high school na. At saka may mga guro na binigyan ng sahod ng may-ari. Malaking tulong daw sa kanilang kabuhayan ang pagkakaroon ng minahan sa kanilang lugar. Kapit sa patalim na talaga, sa pagpayag nila. Ano ang mga livelihood na ibigay na sa gobyerno sa amin doon?
Ngayon, ang sabi ng mga katubo, ang mina nakagbigay natin ng trabaho. Nakita ko talaga na hindi ko talaga susihin yung mga katubo ngayon na talagang walang-wala. Sa kabila ng pagtanggap ng ilang katutubo, patuloy pa rin itong tinututulan ng ilang mamamayan ng Kantilan. So it seems that we are selling our own territory even. This is about our food. This is about our water. This is about our lives. Noong nakarang Nobyembre, isang Temporary Environmental Protection Order o TEPO ang inilabas ng korte para ipatigil pansamantala ang operasyon ng minahan. Pero ayon na rin sa sulat na ipinadala ng MMDC sa amin, patuloy ang kanilang operasyon. Binigyan natin ng direktiba yung ating regional office sa Caraga, si Director Insomo, na sundin yung TEPO. Ngayon, kung habang nag-uusap tayo ay nag-ooperate sila, malaman natin kung talagang effective na ang TEPO, effective pa rin ang TEPO o hindi na. Sa ilalim din kasi ng Proclamation 1747, anumang kontratang naaprubahan bagong proklamasyon mananatiling epektibo hanggang sa nakatakdang pagtatapos nito. Kaya sa tunggalian ng mga batas na ito, malaking tanong kung ano na nga ba ang dapat masunod at kung kaninong interes ang dapat manaig. Bakit mahirap intindihin ng pamahalaan? When a people says no, that means no. And so therefore mining should not proceed. Ini-invoke parate national interest. But I ask, whose nation are we talking about? Kaya nga ang sinasabi ni Pangulo at ang administrasyong ito ay linawin na kung saan na yung protected at may delineation na ng mga boundaries na yun, ay kahit sabihin mo pang heavily mineralized yan, no touch yan. Ipapatigil po ba ng administrasyon kung sakaling ito ay protected? Yes. Daang bilyong pisong industriya ng mina sa bansa. Pero kung susuriin, halos barya lamang daw ang nakukuha ng pamahalaan mula sa industriya ng mina. Sa katunayan, ayon sa DNR, sa mahigit 144 na bilyong pisong kita ng mining noong nakaraang taon, 13 milyong piso lamang ang buwis na kinita. Napakaraming incentives, napakaraming perks ang mga mining companies para maengganyo silang pumunta rito. At dahil doon, hindi na naging matimbang. Yung kanilang kinukuha at kinikita ay napakalaki, pero yung dapat na ibinibigay sa gobyerno o nakukolekta niya ay hindi na nakolekta dahil doon sa fundamental flow na yon ng perks na ibinigay sa mga mining companies. Tama kayo. Binibenta mo ng resources natin ng hindi tama. Kulang. Ika nga, kulang. Ang point ko is, sabi nga nila, the mining industry is robust. Ang problema mo, asa naman ang share ng gobyerno? Mapaisla, karagatan, o kabundukan, hindi may kakailang malaki na naging epekto ng maling gawin ng tao sa mga likas yaman para lang kumita. Sapat ba ang proteksyon na ibinibigay ng batas para sa ating kalikasan? Kulang pa rin, pero mas malaking pagkukulang, Karen, pagpapatupad ng batas. Alam mo nga, masakit minsan kapag dineklara mong protected ang isang area, mas nauubos pa yung mga puno ron. Dahil wala na nagbabantay, wala nang nagmamalasakit, at wala naman tayong pera para padamihin. Sustainable development is a major challenge to governance. And we are facing the challenge. At kami, kung po pwede, we will never allow development at expense of environment. Marahil kailangan ng pagunlad upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Pero mahalaga rin na masigurong maprotektahan ang mga likas yamang na una na nating nadatnan. Dahil baka dumating ang araw na ang mga kinita nating pakinabang hindi matumbasan ang paniningil ng kalikasan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aming Reporter's Notebook.